Dito na naman tayo sa ating mini farm. Bigyan ko lang kayo ng update. So marami nang nabago sa ating farm, no. Ito na yung ating tinanim ng mga kakao. Nagtataasan na sila. Nagtanim din tayo ng cranberries. Kuha ko yan sa Sariaya. Tapos ito na yung ating passion fruit. Talagang malagong-malago na. Marami na rin siyang bunga. Tapos yung swimming pool natin, inalis muna natin kasi malamok dito. Ito na rin yung ating herbs na tinanim, yung Italian oregano. Naparami na natin yan. So yung iba dyan, meron din tayong rosemary. Bili ko lang din yan, patry natin paramihin. At meron din tayong asparagus. Itong asparagus ito from seeds. Tatry natin dito ang parami ng asparagus pang personal. So ito na rin yung ating papaya field. Ito naman yung ating raised bed garden. Hindi ko na tiniklop yung dyan papaya. Hinayaan ko lang tumaas para may shade yung ating raised bed garden. Kasi maglalagay ako dyan ng ibang tanim. Ito naman yung ating another view sa ating papaya field. Bagong grass cutter dito kaya talagang maayos na maayos. Ito naman yung likuran na part. Ito yung dating pinakamasukal na area. Ngayon talaga sobrang linis na. May mga papaya na natin na nakahiga na dyan. Pinahiga talaga natin yan. Meron din ako rito mini garden pa. Pero ngayon nakatanim dyan ay mani. So nitrogen fixing plant yan. Try ko munang i-fix yung mga soil dito bago ako maglagay ng vegetable. Plano ko rito yung mga vegetable lang, pang personal na vegetable sa likuran dahil mas maganda yung sunlight dito. Ito naman yung ating tinanim na mulberry. Mga nasa 20 pieces na mulberry yung tinanim natin dito. Ito na rin yung ating passion fruit sa ating fence. Nagtaasan na rin. Nag-start na silang gumapang. Yung mga 2 months pa lang yan. Tapos yung kabilang property, mamaya may kukwento ko sa inyo. Tapos ito naman yung ating pinya. Ligaw lang yan. Hinayaan ko lang magbunga. Ito yung ating property. Itong katabi ay hindi atin, no? Pero nililinisan ko din yun. Kasi meron kaming napag-usapan dyan nung may-ari na kakilala ng aking biyanan na dahil nasa abroad sila, wala nag-aalaga ng lupa. Ako muna yung nag-grass cutter dyan. Tapos tataniman ko na rin. So parang naaalagaan ko yung lupa nila. Hindi nagtataasan yung damo. So ngayon, nakita nyo may mga tanim na dyan na papaya. Tiniman ko na rin yan ng luya. Isang buong kahabaan yan ay may luya yan. Makita nyo yung parang pagitan. May mga hukay dyan. Puro luya yan. Ayan yung ating luya. Naglalabasan yung usbong, no? Siguro yung ating binhi ay aabot din ng 10 to 15 kilo. Yun yung karami yung ating binhi. Yung binhi na yun ay harvest natin sa, kung naalala nyo, meron akong hinarvest na luya. Ayan yun. Pinarami natin ng pinarami. Hanggang sa umabot tayo sa ganyang kadami. Isang hilera yan. Mahabang mahaba yan. Nakita nyo yung grass cutter nating damo. Hindi ko sinusunog yan. Ang kapal niya, no? Hinahayaan ko mabulok yan dyan kasi ano na yan. Pataba na yan dyan. Natural na compost yan dyan. Ngayon pag na-compost na yan, tsaka tayo magtatanim dyan. Kaya dito wala pa gaanong tanim. Tapos isusunod na natin tong side na yan.
Yung corner na yan, nalinisan natin. Sobrang sukal dyan. Parang may mga ahas-ahas pa nga ang nakita dyan, yung mga pinagbalatan. Yun yung property natin. Tapos ito, hindi atin yan. Ito yung sa kapitbahay natin. Nililinisan lang natin. Sundan mo dyan, tingnan nyo. Lagpas na tuhod yan. Medyo mahirap i-grass cutter yan. Sa una lang naman, pero after nyan, yung susunod na grass cutter natin, madali na yun. Basta alaga sa grass cutter yan, madali nang alagaan yan yung susunod na paglilinis. So sa ngayon, ito na lang muna yung ating update sa ating mini farm with additional farm lot na hindi atin. So expansion, temporary expansion kumbaga.